For this year, we call them the Talang Dangal class. They are 207 and almost 65 are female. It's around 30% of this graduating class. Si President Marcos challenged us. Sabi ni Presidente Marcos in the 2024 commencement exercises, sabi nila, the PMA needs to adapt to modern warfare. And yun po ang ating ginawa. Ang binago po namin, nagkaroon po tayo ng enhanced curriculum. Marami po tayong dinagdag na mga subjects which were not included in the previous subjects. These subjects include artificial intelligence, unmanned systems, yung Python programming, and other similar subjects. Sa graduating class of 2026, nakapagtanggol ng lahing dakila at marangal, you exemplify your name. You exemplify your class name. Be the protector of the Filipino people. And ang assurance po namin is that we will continue to serve our countrymen and we will continue to make sure that our graduates are imbibed with the values of courage, integrity, and loyalty. Yan po ang pangako namin sa bayan ng Pilipino. To graduate from PMA and to be one of the top graduating cadets is a very big blessing. Nakita namin sa newsfeed na nagkaroon na napakaraming post regarding sa top-notchers ng PMA. At kahit na nakikita ko lang yung mga mukha namin doon, yung mga uniforms namin doon, naaalala ko na hindi lang kami yung dahilan kung ba't kami nandun. There were much more persons behind the post, yung dahilan kung bakit kami napunta dito, yung mga manongs at manangs na tumulong sa amin simula ng plebo kami, mga pamilya namin, at syempre yung mga kapwa namin kadete, lalo na yung mga mista namin. Dahil maraming pagkakataon sa PMA na napaisip ako, parang mahirap to, pero kaya ko ba to? Pero alam mo yun, natataguyod namin doon, ma'am, na hindi lang kami yung, parang hindi lang yung sarili namin, yung nasa pagsubok na yon. Pero nandyan din yung mga kasama namin sa paligid namin, pati yung mga officers namin na tumulong sa amin para ma-overcome namin lahat ng pagsubok. Ngayon, the government was very much supportive and accommodating of all of these changes. Kaya nabigyan kami ng pagkakataon to bridge the gap between the current curriculum ng PMA to what it is, what hopefully it could be. I think the Philippine Military Academy has proven time and time again na hindi nagmamatter kung saang walk of life ka nang galing. Maaaring anak ka ng opisyal, maaaring ordinaryong tao, anak ng tindera. Pero lahat ng yun, kapag nasa loob ka ng Philippine Military Academy, walang may pakialam kung ano doon. Ang gusto niya lang, isa kang tao na handang maglingkod. At bilang mga magsisipagtapos dito, we are to inculcate in our hearts kung ano nga ba yung tinuro ng Philippine Military Academy sa amin. Na hindi kami itong tao bago pumasok, pero ito kami sa loob ng Philippine Military Academy. At bilang graduating cadets and especially part of PMA Talang Dangal Class of 2026, meron kaming war cry na no mercy. And this no mercy is not for other people, but for ourselves, na handa kami na kunin lahat ng kaakibat na responsibilidad bilang future leaders ng bansa at ng armed forces. Ako po ay very thankful, especially sa Panginoon, dahil binigyan niya po kami ng pagkakataon na mapapabilang sa class na ito. Binigyan niya po kami ng pagkakataon na mahubog po ang aming karakter, ang aming pag-iisip at katawan upang po makapaglingkod sa ating mga kababayang Pilipino. So sa 4 po na taon, marami pong karanasan na-build na po sa amin, especially sa aming magmimista, magkaka-classmate. Pero ang isa pong hindi ko makakalimutan ay nung isang beses po na kami ay pinadala sa South Korea upang irepresenta ang Pilipinas. Doon po ay nakilala ko ang iba't ibang mga kadete galing sa iba't ibang mga akademya ng iba-ibang bansa. So doon ko po nakakita ang iba't ibang practices na maaaring may apply natin sa ating PMA mismo, kung paano natin ma-improve ang pagsasanay po ng mga kadete. Masasabi ko naman po na ang PMA ay mayahalin tulad natin sa ibang mga akademya rin sa ibang bansa dahil napoprovide po nito ang tinatawag nating international standards ng pagsasanay ng mga military officers in terms of character, academics, military, and physical training po.
Bawat parte naman po ng pagiging kadete ay hindi mo makakalimutan dahil hindi mo na ito mababalikan po kasi pag naging opisyal ka na po. Pero para sa akin, ang pagpunta po namin sa West Philippine Sea yung isa sa hindi namin makakalimutang parte ng aming pagkakadete. Dahil tunay nga po sa misyon ng activity na yon ay namulat po kami sa kung ano ba talaga yung nangyayari sa West Philippine Sea at dahil po doon napagtibay po yung dedikasyon namin na mag-serve, na maging magaling na opisyal para sa mga Pilipino at para sa bansa po. You all now carry the name Talang Dangal, tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. It likewise speaks of responsibility, a responsibility that begins the moment you step beyond this formidable ground and into a world that will ultimately measure your conviction and your grit. Your sharp minds, fresh perspectives, and capability not only respond to present risks, but to anticipate future threats before they even fully emerge, and that will go a long way. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas.